Sino ba si Jehovah? Sino si Jesus Christ? Sino ang Ama? Diyan nalilito ang mga tao eh. Hindi nila alam yung difference ni Heavenly Father at saka ni Jesus Christ. Though we believe in the Trinity, meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, at saka Diyos Espiritu. Yan yung panguluhang Diyos na tinatawag. So, nalilito yung mga tao kung sino ba yung Diyos ng Old Testament. Sa Bible, di ba, merong Old, merong New. So, yung New, alam natin sino ang Diyos noon. Kasi nandito si Yeso Cristo. Oo. So, sino ang Diyos ng panahon na yon? Si Heavenly Father. Ang tanong natin, no Old Testament, sino yung Diyos ng panahon na yon? Ng Old Testament. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Kung sino ba talaga si Jesus Christ at sino ba ito si Jehovah? Kasi ang daming binabanggit dun eh. God, Lord, ano yung mga, may pagkakaparehas ba sila? Pagkakaiba-iba? Or, Importante na malaman natin kasi tandaan natin na si Jesus Christ, marami siyang title. Marami siyang hinawakan na title. For example, Emmanuel, the Messiah, Son the of Savior, David, Son of David. Diba? Noel, the Son of Man. Yahweh. O, isa pa yun. Diba? Si Moises, kinausap niya si Ako, nagpakilala si Ako. Sabi niya sa burning bush, sabi doon na, sino ka? Sabi niya, ako si Ako. Diba, babasahin natin sa Bible, mas maganda yun. Mas maganda mabasa natin sa Old Testament. Gagamit tayo ng King James Version. Yes. Kasi tulad ng sinabi natin, ito yung authorized na unang inilabas. So, yun ang bubukusan natin. So, sa dinami-daming Bible reader, King James Version ang ang pinaka gagamitin natin. Si Jehovah ang pag-usapan natin. Yes. Sino ba si Jehovah? At ano ang papel niya sa lumang tipan? Tama. Yun next. Kasi maraming nalilito eh. Jehovah ba ay ang Ama o ang Anak? Di ba? So, dito alamin natin, mabigyan ng linaw. Take it away. Yes. Dito sa Exodus chapter 3, verses 13 hanggang 14, ito ay si Moises kausap ang isang nilalang, no? Maganda. Meron kaming Tagalog. Kunin ko yung Bible, okay, Ale. Yung Biblia sa Tagalog na galing sa Philippine Bible Society. Okay? So, Tagalog. Sa Exodus chapter 3, verses 13 hanggang 14. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Okay. So, Tinatanong ni Moises yung Diyos, sino po yung sasabihin ko sa kanila kapag tinanong ako kung sino ang nagpadala sa akin. Susunod naman siya eh. Susunod siya. Nagtanong muna siya. Pag tinanong ako ng mga tao, Ay, pagkakaalam mo kay Moses, ano to eh? Bulol ito eh. Oo. Kasi meron siyang kasama eh. May kasama yan si Aaron, di ba? Meron siyang tagapagsalita si Aaron. Tagapagsalita. So, ang galing din ni Moises, ano? In So yung fairness. malaman kung ano. Pag ako tinanong ng tao, ano sasabihin ko? Kasi kinakabahan din siguro siya kasi syempre hindi madali yung kanyang trabaho na pinapagawa sa kanya. So, sa verse 14, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. So ang name na ako nga, sino yun? ang English noon is I am. I am. Si ako nga, di ba? So sinabi ni Moises, anong tatawag na malinaw po 'yun ha. Napakalinaw noon na hindi na natin kailangan pa ng anumang interpretasyon kung anong ibig sabihin noong nabasa nating mga talata. Okay? Ang sinasabi diyan natin kung sino yung kausap ni Moses. Si Moses ay propeta. May kausap siya. Kasi sinabi lang dito, God eh. Nakikipag-usap siya sa Diyos. Exactly. Sino yun? Sino yung Diyos na yun na kausap niya? So, intindihin natin, yung kausap ni Moises ay si ako nga. Yun lang ang sabihin mo sa tao na ang nagpadala sa iyo ay si ako nga. So, yun ang una nating maiintindihan ngayon na ang kausap ni Moises ay si ako. Si ako. Okay, si ako nga. Okay, so punta tayo ngayon sa Exodus chapter 6, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3. Basahin natin. Ako babasa.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, 3 kapitulo pagkatapos ng 3, so napakalapit ng Ang lapit, insidente. Okay? oo. Napakalapit ng insidente na yon na si Moises ay kausap pa rin ng Kausap pa Diyos. rin. Okay. Panginoon naman ang ginamit niya dyan. Ito naman, Lord. At sinabi ng Panginoon kay Lord Moises, God. ngayon iyon makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. At sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Time out ha. Wala kami binabago dyan na. Oh. Sa Bible yan. Okay. Kahit i-check nila. I-check nila. So, sinabi ng Diyos kay Moises at nagsabi sa kanya, ako ay si Jehovah. Take note, ang sinabi naman niya, ako si Jehovah. Sino kaya ang kausap ni Moses noong chapter 3? Ako nga. Si ako nga. Si ako. Ngayon, kausap pa rin niya, chapter 6. Nagpakilala naman siya, ako'y si Jehovah. So, ang name pala nung ako ay Jehovah. So, iisa pala yun. Iisa pa sila. Iisa. Ito pa po sinabi sa sa verse 3. Okay? Sabi sa verse 3, at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makakapangyarihan sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. So, ibig sabihin sila Abraham, Isaac, and Jacob, hindi siya nagpakilala as Hindi Jehovah. Hindi nila kilala si Jehovah as yung Panginoon. Oo. Si Moises pa lang ang kausap niya, nagpakilala siya. Nagpakilala siya doon na siya ay si ako nga. Kay Moises, siya ang Panginoon dahil sinabi din sa at sinabi ng Panginoon kay Moises. So alam natin dyan sa talaan sa Biblia na ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Moises. Oo. So sino yung Panginoon? Yung mga tao nalilito, ang Panginoon, nire-refer nila na ang Diyos yun. Exodus chapter 6 verse 2, and God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. Oo. So, may kausap si Moses. Meron. Okay? Sa verse 1, tingnan natin Sa verse 1 it says, then the Lord said unto Moses, thou shalt see what I will do to Pharaoh. The Lord said unto Moses. Oo. Chapter 6, ang kausap ni Moses sino? Lord. Okay, Lord ang kausap niya. Verse 2, and God spake unto Moses and said unto him, I am the Lord. So, okay, ang kausap ni Moses, iisa lang. Ang Lord lang nung panahon na yon. Oo. Yan yung kausap ni Moses. Ituloy natin sa verse 6, and I appeared unto Abraham, Isaac, and Jacob by the name of God Almighty. Tingnan mo natin sa na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun yung pangalan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oo. God Almighty siya. Oo. Yun pa yung isa pa niyang title, God Almighty si Lord. Pero sinabi diyan, pero ang pangalang Jehovah noon ay hindi ako napakilala sa kanila. So, ibig sabihin, meron na siyang sinabing title from chapter 3 to chapter 6, meron na siyang title. Ako, or si ako nga, I am sa English, Lord, Panginoon, God Almighty, which is yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, and Jehovah. So, ibig sabihin, yung apat na title na yon, iisa lang. Yung tao. Iisa lang. At sino yung isa na yon? Kausap ni Moses nung panahon na yun. Nakausap niya. Sino yung kausap ni Moses? Oh, yan ang alamin natin. Yun ang alamin natin, okay? Kung tatalon tayo sa New Testament, tingnan po natin kung gaano ito kamangha-mangha. Kung anong nakalagay doon sa John chapter 8 or Juan kapitulo 8. Yan, tingnan natin. Pag nagbabasa ka ng Bible, kailangan malaman mo yung buong story. By context. By context. Doon tayo ngayon magkakaroon ng pagkakaintindi. Hindi mo pwedeng mamili ka ng gano'n. So, mamili ka ng... Talon-talon. Talon ka ng talon. Hindi maganda yun kasi hindi mo maiintindihan. Mamaya, i-quote mo yung isang bagay na hindi naman konektado doon sa isang bagay. So, napakahirap nun. So, ano ba yung kwento nito para maintindihan natin kung sino ba talagang kausap ni Moses nung panahon niya noon? Kasi yun ay makakatulong
ngayon kung sino yung kausap ni Moises. Oo. Okay, so ganito yon. So, ano nangyari dun sa babae? Juan, nahuli siya na nangangalun niya. Okay. Oo, nakikiapid. So, anong ginawa ng mga tao dun sa babae? Eh di syempre, sa batas kasi ni Moises, di ba? Mosaic law. Mabigat eh. Mm. Kailangan batuhin yung nagkasala hanggang mamatay. So, binigay nila kay Jesus Christ. So, dinala nila yung Okay. babae sa harap ni Jesus Christ para, Master, anong gagawin natin dito sa babaeng ito? Sapagkat sinabi sa batas ni Moises na such shall be stoned, na kailangan batuhin. Oo, yung mga Sapagkat itong siya mga ay bagay, mga nagkasala. itong Oo. kaso, mga itong bagay, kailangan batuhin. Oo. So, ang ginawa ni Jesucristo, nagsulat siya sa lupa, Sinabi niya. sinabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Bumato. Mm. At nagulantang ang mga tao, di nila alam gagawin nila, walang bumato. Wala bumato dahil lahat pala sila makasalanan. So, sabi ni Jesucristo sa babae, babae, nasa na yung mga nag-aakusa sa'yo? Oo. Sabi ng babae, wala po Panginoon, nawala sila. So, kahit ako, hindi kita kinukondena. Sabi ni Jesus Sabi ni Christ. Jesus Christ, humayo ka at huwag na magkasala. Di ba? Mm. Sin no more. Go and sin no more. Yun ang sabi niya sa babae. So, after na mangyari yun, pinuntahan siya ng Pharisees. Di ba? Sabi nila na, why bearest record of thee if your record is not true? Oo. Hindi sila maniwala kay Jesus Christ eh. So, sinabi ni Jesus Christ, I said unto them, though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came. Alam ko kung saan ako galing. Oo. Sabi ni Jesus Cristo sa kanila, alam ko kung saan ako galing. For I know, At alam ko rin saan ako and pupunta. whither I go. Alam ko rin kung saan ako pupunta. But ye cannot tell whence I come and whither I go. Oo. Iba't hindi nyo masasabi kung kailan ako dumating at kung saan ako pupunta. Oo. Okay? So, ganito. Importante na malaman natin sa chapter 8 na ito kung ano yung sinabi ni Jesus Christ sa mga tao. Kasi very crucial yan na maintindihan natin kung ano yung papel ni Jesus Christ sa panahon ni Moises. Oo. Ano yung connection niya? Kasi si Jesus Christ, alam natin, Panginoon natin eh. Ngayon, malalaman natin kung ano talagang katayuan ni Jesus Christ sa New Testament. At the same time, sino ba talagang kausap ni Moises noong time na yon? Oo. Diba? Sabi natin kanina, may 4 na pangalan siyang binanggit at si isa lang ang kausap ni Moises. Ang tanong, sino ito? Itong chapter 8 na ito, verse 55, simulan po natin doon, alamin natin kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo ng panahon na yon. Tama. Naipit na siya eh. Oo. Naipit na sila kasi yung mga Pariseo napanood kung ano sinabing, sinubukan si Jesus Christ eh. Oo. O itong babae ito, makasalanan to. Oo. Ang aming amang si Moises nagsabi sa amin na yung mga ganyang klaseng tao, kailangan Dapat batuhin. batuhin hanggang mamatay. O di na-challenge ngayon si Jesus Christ. Sinabi niya, sige, sinong umpisa sa inyo? Sino sa inyo dito walang kasalanan? Batuhin niyo siya. So dun siya na hot seat ngayon. Kasi sinabi niya sa babae, sino ang nagkukundina sa iyo ngayon? Sabi ng babae, wala po Wala na Panginoon. po. O di wala, kahit ako hindi ka kinukundina, humayo ka at huwag ka nang magkasala. So ibig sabihin, saying na rin at sinasabi niya sa mga tao na itong taong to, mayroong karapatang magpatawad. Oo. Ano ang karapatan nito? Pero hindi naman sinabi doon actually kung pinatawad na niya. Exactly. Sabihin, may kailangan gawin din Oo, siguro. pero yung stating ni Jesus Christ na kahit ako hindi kita kinukundina, humayo ka na at huwag ka nang magkasala ka ng huwag ka nang magkasala. Oo. Di ba? Yung simpleng pagkakasabi mo na yan, Sin no intindihin mo na. Bakit mo pinalabas itong babaeng to? Bakit mo siya inabswelto doon sa batas ni Moises? Oo, mabigat na batas yun, no? Ito pa yun ha. Sino yung kausap ni Moises nung panahon na yun? Diyos, di ba? Oo. Lord, si ako. So, ibig sabihin, doon pa lang sa punto na yon, itong kausap ni Moises na Diyos ay nagbibigay na ng instructions kung anong batas ang ipapatupad niya. May kausap siya eh. Tama. Di ba? Oo. Kaninong batas yung sinusunod ng mga tao? Kaya nga sinabi, Kay Moises. kay Moises. Sino ang nagbigay ng mga batas? Sino batas na yun? Yun ang alam Yun. natin. So, ibig sabihin, Oo. nung ginagawa ni Jesucristo na sinasabi niya sa mga sinasabi niya sa babae na kahit ako, hindi kita kinukundina. Humayo ka na at huwag ka na Sin no magkasala. more. So, ibig sabihin, teka muna, kung hindi mo naiintindihan ng katayuan ni Jesucristo, sino ba ito? Oo. Para kung ako ang Pariseo, Tama. anong ginagawa mo na ang batas namin ni Moises ay aming mahigpit na pinatutupad, babalututin mo? Kaya sila nagalit. Sinuway niya. Kaya galit sila kay Jesus Christ. Oo, ito pa yon. Intindihin natin ngayon sa chapter 8, verse 55, kung ano talagang storya. Hanggang 58. Yes, oo, naipit na si Jesus Christ eh. So nagpapaliwanag si Jesus Christ. Hindi nyo alam kung saan ako galing. Pero alam ko saan ako pupunta.
Hindi nyo alam kung saan kung kailan ako dumating. Di ba? Hindi ka nila. So, yung word na yun sinasabi niya, hindi nyo nga alam kung saan ako, ano masabi niya, no? Hindi nyo alam Alam kung kung saan saan ako dumating. Kailan ako dumating. Hindi nyo alam kung kailan ako dumating. At kung saan ako pupunta. Kung saan ako pupunta. Okay, so, basahin natin sa 55 para malaman Oo, natin. okay. Sabi Simula. dito, at hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Okay, so ibig sabihin, si Jesus Christ nagsasalita noon na nakita daw ni Abraham ang panahon ni Jesus Cristo Oo. at nakita niya at nagalak. Oo. Kahit ako magtataka eh. Matanda na ba to si Jesus Cristo para makita ni Abraham yung tuloy mo nga bro para Oo. Ulitin ko ha. Natuwa o nagalak ang inyong ama na si Abraham na makita ang aking araw. Okay? At nakita niya at natuwa. Okay? Sabi niya sa 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. At nakita mo si Abraham? Type out tayo doon. So nagulat sila doon. Kahit ako, reaction ko ganun eh. Teka muna. Wala ka pa nga 50 years old, nakita na ni Abraham yung Nasa panahon 30s mo. pa lang siya eh. 30 pa lang siya eh. Hindi pa natin alam kung 30 na siya nung time na Ano yun. sasabihin mong nakita mo si Abraham? Ito hindi pa natin alam kung 30 siya nung time na yan kasi Oo. namatay siya 30 years old mahigit. Pero hindi natin alam kung ilang taon siya nung sinabi niya yun sa mga tao. Kung sa bagay. So ibig sabihin, wala pa siyang 50 years old, kinakalkula na ng mga tao, kahit nga hindi pa siya 50 years old, hindi pa siya aabot sa panahon ni Abraham. Ni Abraham. Diba? Si Abraham nauna muna bago si Moises. So ilang daang taon yun sabihin natin. Mahabang panahon. Nakita ni Abraham ang araw ni Jesus Christ. Oo. Yan ang ibig sabihin. At siya'y nagalak. At nagalak at natuwa. Ituloy mo para malinaw na. Okay. So sabi naman sa 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Alam So mo, ngayon, lalo siguro ito, nag-buisit itong mga pariseyong ano ito. nangyari? Basahin mo nga, tuloy mo na kung anong ginawa sa kanya. Ito pala, meron pa pala sa 59. Sabi niya, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya, kay Jesus Christ. Datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo. O, yun nangyari doon. Yun na nangyari. So, guys, tingnan mo. dahil sa pagpapakilala ni Jesus Jesus Christ sa Christ. kanya. Jesus Christ introduced himself as the I am. Na si ako nga doon sa Biblia, nakausap ni Moises, sinabi niya, wala ka pa nga 50 anyos, paano mo nasabing nakita ni Abraham ang panahon mo? Oo. O, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay si ako nga. Oo. Kaya nagalit yung tao sa kanya kasi sinasabi nila, nang kausap ni Abraham pala, ay yung Diyos. Ay, yung kausap mo So, ibig ngayon. mo sabihin, ikaw yung Diyos na yun? Oo. Nagalit sila ngayon. Oo. So nung nagalit sila ngayon, kumuha sila ng bato, nanakbo si Yesu Cristo, nagtago. Bakit nagtago? O, isa pa yon. So ito, bago natin sagutin yung kay Kuya Franz na yon, ang tanatanong natin, ang kausap ni Abraham ay si Heso Cristo. Na yung apat na yon, ako nga, ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, at yung pinakahuli, si Jehovah, ay si ako nga, nakausap ni Moises, na sinabi ni Jesus na nung sa John chapter 8, ay yung bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay si ako nga. Sino si Jehovah? Si Jesus Cristo. Iisa lang sila. So, ibig sabihin, sino ang Diyos nung lumang tipan? Si Jehovah. Si Jehovah. Si Jesus Christ.